So ito yung tubig, pinapadaloy namin dito sa kanal at iniigib, and then binubuho sa puno ng saging natin. So ito ang paraan na naisip natin gawin para masurvive natin itong lakatan natin sa panahon ng El Nino. Mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa taniman ng ating lakatan. At ngayon ay alas 7:30 ng umaga at sobrang init na dito sa area natin. So, ang ginagawa natin ngayon mga ka-farmers ay nagpapaabono tayo sa ating mga saging dito. So, kahit na sobrang init ay ginagawa natin ang paraan para makapag-abono tayo at para mabigyan natin ng wastong nutrisyon itong mga saging natin. So yan ang mga saging natin mga ka-farmers. So yan o, ito yung nasa third batch natin na lakatan. At doon sa kabila naman, andun ang ating first batch at second batch. Yan. So ang ginagawa natin dito, ang abono natin ay binabaon natin sa lupa. Yan. So bawat puno, nagbubutas kami ng 3 at saka nilalagay ang abono sa butas. So kailangan nating ibaon ang abono sa lupa mga ka-farmers para hindi siya mag-evaporate. Ang inabono natin dito sa ating third batch ay urea at saka 1620 at hinaluan natin ng wukosim granule. So yan, yung isang kasama natin ay nagbubutas gamit ang barita, saka yung isa naman siya ang naglalagay ng abono. So yan, nagbubutas tayo mga ka-farmers, mga 2 dangkal mula sa puno ng ating saging, saka nilalagay ang abono. Yan, and then tinatabunan para yung abono natin ay hindi mag-evaporate, dahil itong urea kapag nainitan po ito ay nag-evaporate ito at hindi mapakinabangan ng ating saging. And then ang gagawin natin mga ka-farmers, after na maabunuhan natin itong saging natin dito, ay magpapatubig tayo dito. Padadaluyin natin ang tubig dito sa kanal at saka didiligan natin isa-isa itong puno ng saging natin. Basain natin yung abono na nilagay natin dito para matunaw. Dahil kung ibabaon na natin dito ang abono at sobrang init, ay hindi yan matutunaw kapag hindi nabasa ng tubig mga ka-farmers. So ito na mga ka-farmers, nagpapatubig na kami dito sa ating lakatan para makapagdilig na tayo. So sa ngayon, isa-isa nating didiligan ang puno ng lakatan at binabasa natin yung abono na nilagay natin dito para matunaw. So yan. So ito yung tubig, pinapadaloy namin dito sa kanal at iniigib, and then binubuho sa puno ng saging natin. Yan. So ito ang paraan na naisip natin gawin para masurvive natin itong lakatan natin sa panahon ng El Nino. So maraming paraan na makapagpatubig tayo. Pwede tayong gumamit ng drip irrigation. Pwede din tayong gumamit ng mga sprinkler system para makapagpatubig tayo. Pero dito sa amin, ito yung pinaka mabilis na paraan para makapagpatubig tayo, kasi wala pa tayong mga resources para sa ating drip irrigation o iba pang pamamaraan sa pagpatubig. So yan. So patuloy tayo dito mga ka-farmers para tuloy-tuloy ang ating pagpatubig dito. So ito, after this, after na diligan natin itong portion ito, 2 plat dito sa kabila, 2 din dito, and then ililipat namin dito sa kabila ang daloy ng tubig dito sa portion na ito.
Yan, dito naman kami mamaya magpapadaloy para yung dalawang plat ng ating lakatan dito at dito sa kabila ay siya namang papatubigan natin. So ito, ang oras ngayon dito sa atin ay alas 2 ng hapon. Sobrang init. Pero tingnan nyo ang ating lakatan, medyo chill lang sila kasi ano natin, minimaintain natin sa pagdilig itong saging natin.